Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, not credible, nako, ting namutla sa matinding pasabog. And mga kababayan, patungkol po rin nating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, ito, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito mga kababayan, yung itinatag po na Independent Commission for Infrastructure ni President Bongbong Marcos Jr. Ay hindi isa sa publiko ang flood control hearings. Ayan. Ibig sabihin po mga karibin natin, hindi po sila magiging transparent sa publiko. Diba? Ito na nga bang sinasabi ko ng mga nakaraang vlogs natin no? Baka isang araw magising na lang tayo, may resulta na po yung kanilang investigasyon nang hindi po nalalaman, nang hindi man lang po naririnig ng taong bayan. Not unlike dito po sa Senate, sa Blue Ribbon Committee ay talagang isinasa publiko po ang kanilang hearing. So the Filipino people will know, magiging updated po tayo sa anuman po yung magiging resulta ng kanilang pag-iimbestiga. Nako, sang-ayon po ba kayo dyan mga kababayan sa hindi pagsasapubliko ng ICI sa kanilang mga hearing? Nako po, marami po ang nag-react patungkol po dito mga kababayan. Sabi po dito, the more you hide, the more people get curious. Keep it quiet long enough. The silence becomes suspicious. Oo nga Halatang may tinatago sila. Neither do the people light a lamp and put it under the bowl. A bowl. Instead, they put it on its stand and give it light to the people in the house. Nako mga kabayan, matindi ito House close curtain. Close curtain. Open only when the clowns show. Nako. Cover up after cover up. So nga bakit ganito mga kabayan? Ito na nga bang... Hoy, Mayor Magalong. Isa ka po sa pinagkatiwalaan ng taong bayan na maging membro po ng ICI na yan. So, maging transparent naman po kayo sa taong bayan. Kasi hindi po pwede, alam mo naman, okay sana kung yung administrasyong ito ay walang bahid ng mga kalokohan, di ba? Pero punong-puno ng kalokohan po ang pamahalaan natin, kaya dapat lang po na isa publiko ninyo yung hearings ng ICI, Dapat naka-live yan, hindi baka recorded tapos inedit, ganun pa rin, di ba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, si Senator Ping Lacson, misteryo ng affidavit. Sabi po ni Senator Lacson, misteryo ng affidavit ng witness ni Marcoleta ipapaubaya sa Manila RTC. Ayon po yan kay Lacson. Naniniwala si Blue Ribbon Committee Chair and Senate President Pro Tempore na si Panfilo Ping Lacson na makakatulong ang Manila Regional Trial Court para lutasin ang misteryo sa kontrobersyal na affidavit ni Orley Gotesa. Ayan mga kabayan. Pag galing kay Marcoleta po yung witness, agad parang hindi credible yung affidavit mga kabayan, Pero pag galing po ka sa kanila, gaya ni Bryce, credible na credible po ang affidavit mga kabayan. Napapaghalataan po kayo, Senator Ping Lacson,
napapaghalataan pong si Senator Ping Lacson ay tagapagtanggol yata ito ni Romualdez. Kasi sino po ba ang nandoon? Sino po ba ang nandoon sa sinumpaang salaysay? Sino po bang pinangalanan ni ex-Marine Master Sergeant Gutesa? Gutesa, hindi Gutesa, ano ba yan? Affidavit po ni ex-Marine Master Sergeant Early Gutesa. Di ba si Martin Romualdez po ang nandoon at si Saldico? Ibig bang sabihin nito mga kabayan na papaghalataan na itong si Senator Ping Lacson ay tagapagtanggol o protektor ni Romualdez at Saldico? Nagtatanong lang po tayo mga kabayan base po sa kanilang ipinapakitang kilos against po dito sa witness na si Early Gutesa. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Eto siguro papayag po kayo sa mangyayaring ito. Pagbuwag ng DPWH dahil sa katiwalian tinitingnan ng mambabatas. Ayan palakpakan po natin. Buwagin na ang DPWH. Nagpahiwatig si Bacolod Representative Albi Binetes na posibilidad ng pagbuwag ng Department of Public Works and Highways para masolusyonan ang malawak at sistematikong korupsyon sa loob ng ahensya. Iginiit niya na nakasalalay sa Kongreso ang pagbuo ng batas na may ngipin para tugunan ang katiwalian sa gobyerno. Ayan mga kabayan. Kayo po ba, kung kayo po ang tatanungin mga kabayan, dapat po bang buwagin ang DPWH? Sa palagi ko, dapat na pong buwagin yan mga kabayan. Kasi, di ba? Sila po ang nagiging source of corruption sa ating bansa. Instead na, ibiruin mo, kung matagal na po nilang ginagawa ito, di ba? Ibig sabihin mga kabayan, sila po ang pumipigil para hindi umunlad ang ating bansa. Di ba? Sino lang ba ang uunlad? Sila lang ang nakikinabang Sila lang po ang nakikinabang sa kaban ng bayan. Hindi po ito millions, hindi po ito billions, kundi trillion po ito mga kababayan. Trillion po ang pinag-uusapan dito. Kaya dapat lang po sigurong buwagin na ang DPWH. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, President Bongbong Marcos Jr. Eto mga kababayan, nakasave daw. Nakasave raw ang Pilipinas ng 255.55 billion. Eto, pakinggan po natin to mga kababayan. Dito naman po ay nakikita, alam nyo po, hindi siguro ninyong nalagtaan, nakita po ninyo ang mga pangyayari dito sa nakita nating mga malaking problema sa dating mga flood control project. Kaya naman ay... Teka lang, bakit dating flood control project? Ngayon yan Ngayon yan, hindi po yan dating flood control project. Ngayon po yan sa administrasyon ninyo. Tinignan po namin, eto si Secretary Vince Dizon at saka kami, nag-meeting kami na mabuti at tinitignan namin, ano ba dito yung maganda, ano ba dito yung hindi na talaga pwede, na mukhang ghost project ito, mukhang substandard ito. Kaya po tinignan po namin lahat po, inisa-isa po namin lahat ng project na yan. At nakita namin nakapag-savings po tayo sa budget ng Pilipinas para sa susunod na doon, para sa 2026. Nakahanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 255.55 billion na piso. Pero ninyo,
Kung hindi po natin ginawa yan 255 billion na yan, kung saan na lang mapupunta. Hugas kamay na naman. Oh, hugas kamay na naman po ang ating presidente kung saan-saan daw mapupunta yung 255 billion. Hindi mo alam? Wala kang alam? Nako po. Siyempre, nakapag-savings daw ang ating bansa, mga kaubayan. Eto lang Natatawa nga si Vice President Sara Duterte kung paano nakapag-savings ang ating bansa. Deficit pa nga tayo sa bayarin natin sa mga utang. Paano po nakapag-savings ang ating bansa kung mismong gobyerno po natin, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagbenta ng gold reserve natin? Paano naman nakapag-savings ang Pilipinas? Paano naman po makapag-savings ang Pilipinas sa Maharlika Fund, sa PDCI, PDIC? Ba yun? At kung ano pa, ano-ano pang mga kalokohang ginagawa ng administrasyong ito. Diba? Tapos at the end of the day, gusto nilang palabasin na sila po ay bayani sapagkat napag-savings po ang ating bansa ng 255.55 billion. Nagmamalinis at hugas kamay na naman po ang ating presidente. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Voluntaryo yung ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. Yes, Your Honor. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahat ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po napagdugtong-dugtong
yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman na ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Sir Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive si John Paul Estrada at Mark Iksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. ito na, Ulitin mo yung paragraph 20. hindi ko makita na
Putol na siya. Pagkatapos, pabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor na nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Pakinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. So yan mga kaubayan, pinangalanan niya po si Saldico at Martin Romualdez dito po sa cash on delivery. Cash na to cash on delivery. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.